Naramdaman mo na ba ang isang kawalan sa iyong dibdib na hindi mo maipaliwanag? Isang pagkabalisa na parang sumisigaw sa loob mo kahit na tahimik ang paligid mo. Ang kaba na iyan, ang bigat na dumidiin sa puso mo, napaisip ka na ba na maaaring higit pa ito sa isang pansamantalang damdamin? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagkabalisa na nararamdaman mo ay hindi lang problema ng isip, kundi isang espiritual na tawag, isang senyales na sinusubukang kausapin ka ng Diyos, na naghahayag ng isang sikreto na maaring magbago ng buhay mo magpakailanman? Ngayon lalalim natin ang isang misteryo na bihirang napapansin. Ang pagkabalisa na dala mo ay maaring isang pintuan tungo sa isang banal na revelasyon, isang paanyaya mula sa banal na espiritu upang matuklasan mo ang isang nakatagong kapangyarihan na abot kamay mo. Mayroong isang malalim na katotohanan, isang espiritual na sikreto na maaring hindi lamang pakikalmahan ng puso mo, kundi magbubukas din ng iyong mga mata sa plano ng Diyos para sa iyo. Paano kung sa dulo ng video na ito, matuklasan mo na ang kaba na ito ay sa totoo lang ang simula ng isang malaking tagumpay sa espiritual? Isipin mo ito, bakit kahit sa mga sandali ng kapayapaan, nararamdaman natin ang kawalang ito? Bakit parang may kulang kahit na nasa atin na ang lahat ng sinasabi ng mundo na kailangan natin? Ito ay isang tanong na lampas sa lohika ng tao, isang tanong na humihipo sa walang hanggan, sa banal. Ipinapakita sa atin ng Biblia na ginagamit ng Diyos kahit ang ating mga pakikibaka upang tawagin tayo palapit sa Kanya, upang turuan tayo ng isang bagay na maaaring magbago ng ating realidad. At ngayon, sa mga susunod na minuto, matutuklasan mo kung paano ang pagkabalisa na ito ay maaaring maging susi upang ma-unlock ang mas malalim na koneksyon sa Diyos, isang koneksyon na nagdudulot ng kapayapaan, layunin at kapangyarihan. Bago tayo magsimula, gusto kong anyayahan kang gumawa ng isang espesyal na bagay. Magkomento ngayon ng Diyos, pakikalmahan mo ang puso ko. Ang simpleng gawaing ito ng pagpapahayag ng iyong pananampalataya ay hindi lamang nagpapalakas sa iyong espiritu, kundi lumilikha rin ng isang daloy ng pag-asa na umaabot sa iba pang nanonood. Kapag nagkomento ka, ipinapahayag mo sa mundo na naniniwala kang kinakausap ka ng Diyos ngayon. At may isa pang bagay, i-like ang video na ito ngayon. Ang bawat like na ibinibigay mo ay tumutulong sa YouTube na maipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan marinig ang salita ng Diyos. Naisip mo na ba ang epekto ng isang simpleng pag-click sa pag-like? Tinutulungan mo na maipakalat ang liwanag ni Kristo sa mga pusong maaaring nasa kadiliman. Congratulations sa iyo sa pagiging bahagi ng misyong ito. Espesyal ka dahil nandito ka, dahil pinili mong lumago sa pananampalataya at hanapin ang katotohanan. Ngayon, ikonekta natin ito sa tema ng video. Sa pag-like at pag-subscribe sa channel, ipinapahayag mo na ayaw mo nang mabuhay na nakagapos sa pagkabalisa, kundi malaya sa kapangyarihan ng Diyos. Ang channel na ito ay isang espiritual na kanlungan para sa marami. Hindi lahat ay may simbahan na malapit, hindi lahat ay may kasama sa panalangin. Kaya naman napakahalaga ng iyong aktibong pakikilahok, ang pag-like, pagkomento at pag-subscribe. Tinutulungan mo na bumuo ng isang komunidad ng pananampalataya na umaabot sa buong mundo. Hinihikayat ko rin kayong magkomento ng isang bagay na personal, marahil isang sitwasyon kung saan naramdaman mo ang pagkabalisa, isang petisyon para dalhin ng Diyos ang kapayapaan, o kahit isang amen para silyuhan ang iyong pananampalataya. Ang simpleng gawaing ito ay maaring maging simula ng pagbabago sa buhay mo. At bigyang pansin ang halos huling bahagi ng video na ito, ang ikasyam na bahagi ay maaring maglaman ng susi upang ma-unlock ang isang biyaya na inihanda ng Diyos para sa iyo. Huwag lumaktaw, huwag sumuko, dahil ang banal na espiritu ay gumagawa habang nanonood ka. Ihanda ang iyong puso, kunin ang iyong Biblia at simulan natin ang pag-aaral na ito na maaaring magbago ng paraan kung paano mo tinitingnan ang iyong pagkabalisa at ang iyong espiritual na buhay. Sama-sama nating tuklasin kung ano ang gustong ihayag ng Diyos sa iyo ngayon. Ang tawag sa likod ng pagkabalisa, ang pagkabalisa ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang tawag mula sa Diyos na madalas nating hindi napapansin.
napapansin. Sa Biblia, makikita natin ang kwento ni Elias sa 1 Hari 19:11-13 kung saan hinintay niya ang Diyos sa isang yungib. Inaasahan niya ang Diyos sa malakas na hangin, sa lindol o sa apoy. Ngunit ang Diyos ay dumating sa isang mahinang bulong. Ang pagkabalisa mo tulad ng bulong na iyon ay maaaring ang paraan ng Diyos upang makuha ang iyong atensyon, upang tawagin ka palapit sa Kanya sa gitna ng ingay ng mundo. Isipin mo, kapag ikaw ay balisa, hindi ba't parang may humihila sa iyo upang maghanap ng sagot ng kapayapaan? Ang kaba na iyan ay hindi lamang isang kaaway. Ito ay isang mensahero na nagsasabi, may higit pa sa buhay na ito, may plano ang Diyos para sa iyo. Ang problema ay madalas nating sinisikap na patahimikin ang pagkabalisa sa mga pansamantalang bagay, social media, pagkain o kahit trabaho. Ngunit ang Diyos ay nagsasabi, hanapin mo ako at makikita mo ang tunay na kapayapaan. Ang pagkabalisa ay espiritual dahil ito ay nagmumula sa isang labanan sa pagitan ng laman at ng espiritu. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 5:17, ang laman ay laban sa espiritu at ang tensyon na ito ay lumilikha ng kaguluhan sa ating puso. Ngunit narito ang magandang balita. Kapag kinikilala mo na ang iyong pagkabalisa ay isang tawag mula sa Diyos, nagsisimula kang makakita ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang bawat kaba ay isang pagkakataon upang magtiwala sa Diyos, upang iangat ang iyong mga mata mula sa problema tungo sa Kanyang pangako. Paano ito nauugnay sa iyo? Kapag ikaw ay balisa tungkol sa hinaharap, ang iyong trabaho, pamilya o kahit ang iyong kalusugan, ito ay isang paalala na ikaw ay hindi nilikha upang dalhin ang bigat ng bukas. Sinabi ni Jesus sa Mateo 8:34, huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala para sa sarili nito. Ang iyong pagkabalisa ay isang imbitasyon na iwanan ang kontrol sa Diyos, na magtiwala na Siya ang may hawak ng iyong buhay. Kapag ginawa mo ito, ang kaba ay nagiging isang tulay tungo sa mas malalim na pananampalataya. Ngayon, isipin ang isang sandali sa iyong buhay kung saan ang pagkabalisa ay halos naparalisa ka. Marahil ay isang gabing hindi ka makatulog o isang araw na puno ng takot sa hindi mo maipaliwanag. Ano ang sinubukan mong gawin upang maibsan ito? At paano kung sa halip na labanan ng kaba, tiningnan mo ito bilang isang tawag mula sa Diyos? Ang pagbabago ng pananaw na ito ay maaaring maging simula ng isang espiritual na paggising. Ang Diyos ay hindi nagkakamali kung pinapayagan niya ang pagkabalisa sa iyong puso. Ito ay dahil may layunin siya upang dalhin ka palapit sa Kanya, upang ipakita sa iyo ang Kanyang kapangyarihan. Call to action. Bago natin ipagpatuloy, gusto kong anyayahan kang maging miyembro ng channel na ito. Sa pamamagitan ng pagiging miyembro, tinutulungan mo ang mga taong nagugutom sa buong mundo na makatanggap ng pagkain. At kung hindi mo kayang maging miyembro, pakikalmahan ko rin na huwag skip ang mga ads. Ang bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong suporta ay nagdadala ng pag-asa sa mga nangangailangan, gansyo ng pagkamausisa. Ano kaya ang susunod na revelasyon na inihanda ng Diyos para sa iyo? May isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ginamit ng Diyos ang pagkabalisa ng isang tao upang iligtas ang isang buong bayan. Handa ka bang malaman kung paano ito konektado sa iyong sariling laban? Imbitasyon para sa interaksyon. Magkomento ngayon ng isang bagay na nagpapakaba sa iyo kamakailan, o simpleng, Diyos, Ikaw ang aking kapayapaan. Ang pagbabahagi mo ay nagpapalakas hindi lamang sa iyo, kundi sa iba pang nanonood. Teaser emosyonal. Sa susunod, titingnan natin ang isang sandali sa Biblia kung saan ang pagkabalisa ay naging isang pintuan para sa isang himala. Huwag lumayo dahil ang susunod na bahagi ay maaaring magbigay liwanag sa kung paano gagamitin ng Diyos ang iyong kaba para sa isang mas malaking layunin. Ang puso ni Esther at ang kapangyarihan ng panalangin. Kung ang pagkabalisa ay isang tawag mula sa Diyos, paano natin ito sasagutin? Sa Biblia, may isang babaeng nagngangalang Esther na naharap sa isang sandali ng matinding kaba, ngunit ginamit niya ito upang baguhin ang kasaysayan ng kanyang bayan. Sa Esther 4:14-16, nalaman ni Esther na ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang mga kababayan ay nasa panganib. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Takot sa kamatayan, takot sa pagkabigo, takot sa
hindi alam. Ngunit sa gitna ng kaba na iyon, ginawa niya ang isang bagay na nagpabago ng lahat. Siya ay nag-ayuno at nagdasal at hinintay ang gabay ng Diyos. Isipin mo ang sitwasyon ni Esther, isang batang babae nakatira sa isang dayuhang lupain, biglang hinintay na maging bayani. Ang kanyang pagkabalisa ay hindi lamang personal. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng isang buong lahi. Ngunit ang kanyang kaba ay hindi nagpabagsak sa kanya. Sa halip, ito ay naging gasolina para sa kanyang pananampalataya. Sa Esther 4:16, sinabi niya, "Kung ako'y mamamatay, mamamatay ako." Ngunit bago siya humarap sa hari, siya ay nagluhod muna sa Diyos. Ang kanyang pagkabalisa ay naging isang sandali ng paghahanda, isang pintuan para sa isang himala. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Kapag ikaw ay balisa, parang ikaw si Esther, nakatayo sa harap ng isang sitwasyon na mas malaki kaysa sayo. Marahil ito ay isang problema sa pamilya, isang desisyon na nagbabago ng buhay, o isang pagsubok na parang hindi mo kayang lampasan. Ang tanong ay, paano mo sasagutin ang kaba na yan? Sinusubukan mo bang lutasin ito sa sarili mong lakas o inilalagay mo ito sa kamay ng Diyos? Ang kwento ni Esther ay nagpapakita na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pag-alis ng pagkabalisa, kundi sa pagdadala nito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang espiritual na sandata. Sa Filipos 4:6-7, sinabi ni Pablo, "Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at isipan." Kapag ikaw ay nagdarasal, ikaw ay naglilipat ng bigat mula sa iyong balikat patungo sa Diyos. Ang pagkabalisa ay nagiging isang pagkakataon upang makita ang Diyos na gumagawa. Paano ito gumagana sa praktikal na paraan? Isipin ang isang araw kung saan ang iyong isip ay puno ng kaguluhan. Marahil ay tungkol sa pera, sa kalusugan o sa isang relasyon. Sa halip na hayaang lamunin ka ng kaba, huminto ka at magdasal. Sabihin, "Diyos, hindi ko alam ang sagot, ngunit ikaw ang may alam. Gabayan mo ako." Ang panalangin ay nagbabago ng iyong pananaw. Ito ay parang pagbubukas ng isang bintana sa isang silid na puno ng usok. Biglang may liwanag, may pag-asa. At tulad ni Esther, kapag nagdarasal ka, inihahanda mo ang iyong sarili para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong mga takot. Ang kwento ni Esther ay nagpapakita rin ng isang mahalagang aral. Ang pagkabalisa ay hindi ang katapusan ng kwento. Ang kaba ni Esther ay humantong sa isang tagumpay na hindi niya inakala. Ang kanyang panalangin ay nagbunga ng isang plano mula sa Diyos na nagligtas sa kanyang bayan. At ang iyong panalangin ay maaaring gawin ang parehong bagay. Marahil ang pagkabalisa na nararamdaman mo ngayon ay ang simula ng isang bagay na magbabago hindi lamang sa iyong buhay, kundi sa buhay ng mga nasa paligid mo. Ang Diyos ay gumagamit ng mga sandali ng kaba upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, ngunit kailangan mong piliin na magluhod bago ka lumaban. Ngayon, isipin ang isang sitwasyon sa iyong buhay kung saan ang panalangin ay nagbigay sa iyo ng kapayapaan o direksyon, o marahil ay isang pagkakataon kung saan hindi ka nagdasal at naisip mo nung ngayon kung paano maaaring nagbago ang mga bagay kung ginawa mo ito. Ang Diyos ay hindi naghihintay ng perpektong panalangin. Siya ay naghihintay ng isang tapat na puso. Kapag ikaw ay nagdarasal sa gitna ng pagkabalisa, ikaw ay nagbubukas ng isang pintuan para sa Diyos na pumasok at gawin ang imposible. Gancho ng pagkamausisa. Ano kaya ang mangyayari kapag ang iyong pagkabalisa ay nagiging isang sandata laban sa mga puwersa ng kadiliman? May isang talata sa Biblia na magpapakita kung paano ang kaba ay maaaring maging isang espiritual na lakas. Handa ka bang tuklasin kung paano ito konektado sa iyong sariling laban? Imbitasyon para sa interaksyon. Magkomento ngayon ng Diyos
Diyos. Turuan mo akong magdasal o ibahagi ang isang sandali kung saan ang panalangin ay nagbigay sa iyo ng kapayapaan. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba at ang pagbabahagi mo ay nagpapalakas sa ating komunidad ng pananampalataya. Teaser emosyonal. Sa susunod, lalalim natin ang isang sandali sa Biblia kung saan ang pagkabalisa ay ginamit ng Diyos upang talunin ng isang kaaway na parang hindi kayang talunin. Huwag lumayo dahil ang susunod na bahagi ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas na harapin ang anumang pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Ang labang espiritual sa likod ng pagkabalisa, ang pagkabalisa ay hindi lamang isang damdamin o isang tawag mula sa Diyos. Ito rin ay isang larangan ng digmaan kung saan ang iyong kaluluwa ay nilalabanan. Sa Efeso 6:12, sinabi ni Pablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng mundong ito, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga lugar na makalangit. Ang iyong pagkabalisa sa maraming pagkakataon ay isang sintomas ng isang mas malalim na laban, isang espiritual na digmaan na nagaganap sa likod ng mga eksena ng iyong buhay. Isipin mo ito bilang isang labanan sa isang sinaunang larangan. Sa isang panig, naroon ang mga puwersa ng takot, pag-aalala at kawalan ng pag-asa na sinusubukang sakupin ang iyong isip at puso. Sa kabilang panig, naroon ang Diyos na armado ng kanyang kapangyarihan, kapayapaan at pangako. Ang pagkabalisa ay parang isang signal na ang labanan ay nagsimula na at ikaw ay tinatawag na magsuot ng iyong espiritual na baluti. Ngunit narito ang magandang balita. Ang laban ay hindi mo kailangang labanan ng mag-isa dahil ang Diyos ay nakikipaglaban para sa iyo. Tingnan natin ang isang halimbawa mula sa Biblia, ang kwento ni David laban kay Goliath sa 1 Samuel 2:20. Bago ang labanan, si David ay napapaligiran ng mga sundalo na puno ng takot. Ang kanilang pagkabalisa ay halos nagpabagsak sa buong hukbo ng Israel. Ngunit si David, isang batang pastol, ay tumingin kay Goliath hindi bilang isang hindi malulupig na higante, kundi bilang isang hamon na magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Sa 1 Samuel 17:45, sinabi niya, ikaw ay lumalapit sa akin na may espada, sibat at kalasag, ngunit ako ay lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ang kanyang pananampalataya ay nagpabago ng kanyang pagkabalisa sa isang sandata ng tagumpay. Paano ito nauugnay sa iyo? Ang iyong pagkabalisa ay maaring parang isang Goliath sa iyong buhay. Isang problema na parang masyadong malaki, masyadong nakakatakot. Marahil ito ay isang takot tungkol sa hinaharap, isang bigat sa iyong trabaho o isang relasyon na parang hindi na maayos. Ngunit tulad ni David, ikaw ay tinatawag na harapin ang iyong Goliath hindi sa iyong sariling lakas, kundi sa pangalan ng Diyos. Ang pagkabalisa ay nagiging isang paalala na ang laban ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Paano mo lalabanan ang espiritual na digmaang ito? Una, kilalanin ang kaaway. Ang iyong pagkabalisa ay hindi ang tunay na kaaway. Ito ay isang sintomas ng mga puwersa na sinusubukang magnakaw ng iyong kapayapaan. Sa Juan verse 10, sinabi ni Jesus, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ako ay naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Kapag ikaw ay balisa, tandaan na ang kaaway ay sinusubukang magnakaw ng iyong kagalakan, ngunit ang Diyos ay nag-aalok ng buhay na sagana. Pangalawa, magsuot ng baluti. Sa Efeso 13:2-17, inilarawan ni Pablo ang baluti ng Diyos, ang sinturon ng katotohanan, ang dibdib ng katuwiran, ang sapatos ng kapayapaan, ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan, at ang espada ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, nagdarasal at nagtitiwala sa Diyos, ikaw ay nag-aarmas ng iyong sarili para sa laban. Halimbawa, kapag ang isang balisang kaisipan ay dumating tulad ng paano ko malalampasan ito, sagutin ito ng isang talata tulad ng Isaias 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang mag-alala sapagkat ako ang iyong Diyos. Isipin ang isang sandali sa iyong buhay kung saan ang pagkabalisa ay parang isang higante na nakatayo sa harap mo. Marahil ito ay isang araw kung saan ang lahat ay
parang nagkakagulo at pakiramdam mo ay wala kang kontrol. Ano ang ginawa mo? Sinubukan mo bang lutasin ito sa sarili mong paraan o hinintay mo ang Diyos? Ang kwento ni David ay nagpapakita na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos. Kahit na ang laban ay parang imposible. Kapag ikaw ay humarap sa iyong pagkabalisa na may pananampalataya, ikaw ay nagiging isang mandirigma sa espiritual na larangan. Hindi ito nangangahulugan na ang pagkabalisa ay agad na mawawala. Kahit si David ay marahil ay naramdaman ng kaba habang hinintay niya ang bato na tumama kay Goliath, ngunit ang kanyang pananampalataya ay nagbigay sa kanya ng lakas na umabante. At ang iyong pananampalataya ay magdadala rin sa iyo pasulong. Ang bawat sandali ng pagkabalisa ay isang pagkakataon upang magdeklara, ang laban ay sa Diyos. Kapag ginawa mo ito, ang iyong kaba ay nagiging isang hakbang tungo sa tagumpay. Gancho ng pagkamausisa. Ano kaya ang mangyayari kapag ang iyong pagkabalisa ay nagiging isang daluyan ng kapangyarihan ng Diyos? May isang parabola ni Jesus na magpapakita kung paano ang kaba ay maaring maging isang regalo na nagdadala sa iyo palapit sa Kanya. Handa ka bang tuklasin ang susunod na hakbang sa iyong espiritual na paglalakbay? Imbitasyon para sa interaksyon. Magkomento ngayon ng Diyos, ikaw ang aking lakas, o ibahagi ang isang pagsubok na parang isang Goliath sa iyong buhay. Ang iyong kwento ay maaring magbigay lakas sa iba at ang pagbabahagi mo ay nagdudulot ng pag-asa sa ating komunidad. Teaser emosyonal. Sa susunod, titingnan natin ang isang turo ni Jesus na magbabago ng paraan kung paano mo tinitingnan ang pagkabalisa. Huwag lumayo dahil ang susunod na bahagi ay maaring magbigay sa iyo ng isang bagong pananaw na magpapalaya sa iyo mula sa bigat ng iyong mga alalahanin. Ang parabola ng binhi at ang lupa ng iyong puso, ang pagkabalisa ay hindi lamang isang laban o isang tawag. Ito rin ay isang pagsubok sa lupa ng iyong puso. Sa Mateo 12:13-9, ibinahagi ni Jesus ang parabola ng mga hasik, kung saan ang isang magsasaka ay naghasik ng mga binhi sa iba't ibang uri ng lupa. Ang daan, ang mabatong lupa, ang may mga tinik at ang mabuting lupa. Ang bawat lupa ay kumakatawan sa kung paano tinatanggap ng mga tao ang salita ng Diyos. At ang iyong pagkabalisa, ito ay isang indikasyon ng kung anong uri ng lupa ang iyong puso ngayon at isang paanyaya na gawin itong handa para sa mga binhi ng Diyos. Isipin mo ang iyong puso bilang isang hardin. Ang salita ng Diyos ay tulad ng mga binhi na inihasik ng Diyos sa bawat araw sa pamamagitan ng mga talata ng mga pangyayari ng mga tao sa paligid mo. Ngunit kapag ang iyong puso ay puno ng pagkabalisa, ito ay parang isang lupa na puno ng mga tinik. Sa Mateo 13:22, sinabi ni Jesus na ang binhi na nahasik sa mga tinik ay kumakatawan sa mga taong naririnig ang salita. Ngunit ang mga alalahanin ng mundong ito ay sumasakal dito kaya't hindi ito nagbubunga. Ang iyong pagkabalisa ay maaaring ang mga tinik na iyon, ngunit narito ang magandang balita. Ang Diyos ay isang mahusay na hardinero at siya ay handang linisin ang iyong puso upang maging mabuting lupa. Paano ito nauugnay sa iyo? Kapag ikaw ay balisa, ito ay parang ang iyong puso ay sinasabi, may mga tinik dito na kailangang alisin. Marahil ang mga tinik ay ang iyong mga takot tungkol sa hinaharap. Paano ko babayaran ang aking mga utang? O ano ang mangyayari sa aking pamilya? Marahil ito ay ang presyo ng mundo, ang pangangailangang maging perpekto, ang paghahambing sa iba, o ang takot na mabigo. Ngunit ang Diyos ay hindi nais na mabuhay ka sa isang hardin na puno ng tinik. Siya ay nais na gawin ang iyong puso na isang mabuting lupa kung saan ang kanyang salita ay maaaring tumubo at magbunga ng kapayapaan, kagalakan at layunin. Ang parabola ng mga hasik ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Ang kalidad ng lupa ay nakasalalay sa kung paano mo inihahanda ang iyong puso. Kapag ikaw ay naglalaan ng oras upang makinig sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, panalangin o pagmumuni-muni sa kanyang mga pangako, ikaw ay parang isang hardinero na nag-aalis ng mga tinik at naghahanda ng lupa. Halimbawa, kapag ang isang balisang kaisipan ay dumating, tulad ng hindi ko kaya ito, maaari mong sagutin ito ng isang binhi mula sa salita ng Diyos. Tulad ng Filipinos
Filipos 4:13. Lahat ay kaya kong gawin sa pamamagitan ng nagbibigay lakas sa akin. Ang bawat talata na iyong tinatanggap ay isang binhi na maaring magbago ng iyong hardin. Isipin ang isang sandali sa iyong buhay. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo ay ang iyong puso ay parang mabatong lupa kung saan ang salita ng Diyos ay naririnig mo ngunit mabilis na nawawala dahil sa mga alalahanin? O marahil ito ay parang lupa na puno ng tinik kung saan ang pagkabalisa ay sumasakal sa anumang pag-asa na sinusubukang tumubo. Ang magandang balita ay hindi pa huli para baguhin ang lupa ng iyong puso. Ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon araw-araw na gawin ang iyong puso na handa para sa kanyang mga binhi. At ang pagkabalisa, ito ay isang paalala na oras na upang magsimulang magbungkal. Paano mo gagawin itong praktikal? Simulan ang bawat araw sa isang simpleng panalangin. Diyos, ihanda ang puso ko para sa iyong salita ngayon. Pagkatapos, magbasa ng kahit isang talata mula sa Biblia at pag-isipan ito. Halimbawa, kung ikaw ay balisa tungkol sa isang desisyon, basahin niyo ang awit 55:22. Ipapasan mo sa Panginoon ang iyong pasan at siya ang magpapasan nito. Hayaang tumubo ang binhi ng talatang iyon sa iyong puso sa buong araw. Kapag ginawa mo ito, ang iyong pagkabalisa ay nagiging isang pagkakataon upang payagan ng Diyos na baguhin ang iyong hardin. Ang kwento ng parabola ay nagpapakita rin na ang Diyos ay hindi tumitigil sa paghahasik. Kahit na ang iyong puso ay parang isang daan o mabatong lupa ngayon, siya ay patuloy na naghahasik ng kanyang salita, naghihintay na maging handa ka. At kapag ang iyong puso ay naging mabuting lupa, ang bunga ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa mga nasa paligid mo. Ang kapayapaang natatanggap mo mula sa Diyos ay maaaring magbigay inspirasyon sa iyong pamilya, mga kaibigan o kahit mga estranghero. Ang iyong pagkabalisa kapag inialay mo sa Diyos ay nagiging isang hardin na rosas 12:2 sapagkat ang mga bagay na isinulat ko ay hindi ninyo isinulat, kundi yaon ang mga bagay na isinulat ko sa inyo at hindi ninyo kailangang ituro sapagkat alam na ninyo ang mga ito. Call to action. Bago natin ipagpatuloy, gusto kong anyayahan kang maging miyembro ng channel na ito. Sa pamamagitan ng pagiging miyembro, tinutulungan mo ang mga taong nangangailangan ng damit na makatanggap ng suporta. At kung hindi mo kayang maging miyembro, pakikalmahan ko rin na huwag skip ang mga ads. Ang bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong suporta ay nagdadala ng pag-asa sa mga nangangailangan. Gancho ng pagkamausisa. Ano kaya ang mangyayari kapag ang iyong pagkabalisa ay nagiging isang daluyan ng banal na kapayapaan? May isang sandali sa Biblia kung saan ang isang tao ay natutong magtiwala sa Diyos sa gitna ng kaguluhan. Handa ka bang tuklasin kung paano ito magpapalaya sa iyo? Imbitasyon para sa interaksyon. Magkomento ngayon ng Diyos, gawin mong mabuting lupa ang puso ko, o ibahagi ang isang talata na nagbigay sa iyo ng kapayapaan kamakailan. Ang iyong kwento ay nagbibigay lakas sa iba at ang pagbabahagi mo ay nagdudulot ng pag-asa. Teaser emosyonal. Sa susunod, titingnan natin ang isang kwento sa Biblia kung saan ang pagkabalisa ay nagbunga ng isang milagro na nagpabago ng buhay ng marami. Huwag lumayo dahil ang susunod na bahagi ay maaring magbigay sa iyo ng susi sa tunay na kapayapaan. Ang bagyo kay Jesus at ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang pagkabalisa ay madalas na parang isang bagyo sa loob ng iyong puso, malakas, magulo at nakakatakot. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang Diyos mismo ay nasa bangka kasama mo sa gitna ng bagyong iyon? Sa Marcos 4:30-41, isinalaysay ang isang kwento kung saan ang mga alagad ni Jesus ay nahuli sa isang malakas na bagyo sa lawa. Ang mga alon ay bumubuwal sa bangka, ang hangin ay umuungal, at ang mga alagad, mga bihasang mangingisda, ay natakot sa kanilang buhay. Ngunit si Jesus, siya ay natutulog sa dulo ng bangka na parang walang anumang problema. Ang kanilang pagkabalisa ay naging isang pagkakataon upang makita ang kapangyarihan ng Diyos sa aksyon. Isipin mo ang eksena, ang mga alagad ay nagpapanik, sumisigaw, at sinusubukang iligtas ang bangka mula sa paglubog. Ngunit si Jesus ay kalmado, natutulog sa gitna ng kaguluhan. Nang gisingin nila siya, sinabi niya sa bagyo, "Tumahimik, huminto,"
at agad na tumigil ang hangin at naging payapa ang lawa. Pagkatapos, tinanong niya ang mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya?" Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pisikal na bagyo. Ito ay tungkol sa mga bagyo ng pagkabalisa na dinaranas natin sa ating buhay. Paano ito nauugnay sa iyo? Ang iyong pagkabalisa ay parang isang bagyo na sumusubok na lumubog ang iyong bangka. Marahil ito ay isang problema sa pananalapi na parang mga alon na bumubuwal o isang emosyonal na laban na parang hangin na umuungal sa iyong isip. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam mo ay nag-iisa ka, na parang walang makakatulong. Ngunit ang kwento sa Marcos 2:1 ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay nasa bangka kasama mo. Kahit na parang siya ay natutulog, siya ay naroon, handang pakikalmahan ang bagyo sa isang salita lamang. Ang mahalagang aral dito ay ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa kawalan ng bagyo, kundi sa presensya ng Diyos sa gitna nito. Ang mga alagad ay natakot dahil nakatuon sila sa mga alon, hindi kay Jesus. Kapag ikaw ay balisa, madalas kang nakatuon sa problema. Ang laki nito, ang bigat nito, ang panganib nito. Ngunit inaanyayahan ka ng Diyos na iangat ang iyong mga mata mula sa bagyo at tingnan siya. Sa awit 46:10, sinabi ng Diyos, "Tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos." Ang kapayapaang hinintay mo ay hindi matatagpuan sa paglutas ng problema, kundi sa pagtitiwala kay Jesus na siya ang may kontrol. Paano mo ito magagawa sa praktikal na paraan? Kapag ang bagyo ng pagkabalisa ay dumating, huminto at magdasal ng isang simpleng panalangin, "Jesus, ikaw ang aking kapayapaan." Pagkatapos, tandaan ng isang talata na nagpapaalala sa iyo ng kanyang kapangyarihan tulad ng Isaiah 26:3. Iyong panatilihin sa lubos na kapayapaan ng isip na nakatuon sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay nagbibigay daan kay Jesus na pakikalmahan ng bagyo sa loob ng iyong puso kahit na ang mga panlabas na problema ay naroon pa rin. Isipin ang isang sandali sa iyong buhay kung saan ang pagkabalisa ay parang isang bagyo na halos lumubog sa iyo. Marahil ito ay isang araw kung saan ang lahat ay nagkakagulo. Isang masamang balita, isang hindi inaasahang problema o isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ano ang ginawa mo? Sinubukan mo bang labanan ang bagyo ng mag-isa o hinintay mo ang Diyos? Ang kwento ng mga alagad ay nagpapakita na kahit ang mga pinakamalapit kay Jesus ay natakot, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang baguhin ang lahat. Ang iyong pagkabalisa ay isang paalala na si Jesus ay hindi lamang isang guro o isang gabay. Siya ang Diyos na may kapangyarihan sa bawat bagyo. Ang kwentong ito ay nagbibigay rin sa atin ng isang mas malalim na revelasyon. Ang mga bagyo ay hindi lamang mga pagsubok, sila rin ay mga pagkakataon upang lumago ang iyong pananampalataya. Ang mga alagad ay natuto ng isang aral na hindi nila malilimutan, na si Jesus ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang bagyo, at ang iyong pagkabalisa ay isang pagkakataon upang makita ang parehong kapangyarihan sa iyong buhay. Sa bawat bagyo na iyong nilalabanan kasama si Jesus, ang iyong pananampalataya ay lumalakas, ang iyong puso ay nagiging mas matatag, at ang iyong koneksyon sa Diyos ay nagiging mas malalim. Hindi ito nangangahulugan na ang mga bagyo ay titigil. Kahit pagkatapos ng himalang ito, ang mga alagad ay naharap sa iba pang mga pagsubok. Ngunit natuto sila na si Jesus ay laging naroon, handang magbigay ng kapayapaan, at ang parehong pangako ay para sa iyo. Ang iyong pagkabalisa ay maaaring parang isang bagyo ngayon, ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang maranasan ang kapayapaan na tanging si Jesus lamang ang makakapagbigay. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, ang bagyo ay nagiging isang saksi sa Kanyang kapangyarihan, gancho ng pagkamausisa. Ano kaya ang mangyayari kapag ang iyong pagkabalisa ay nagiging isang daluyan ng banal na layunin? May isang kwento sa Biblia kung saan ang isang tao ay gumamit ng kanyang kaba upang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Handa ka bang tuklasin kung paano ito magbibigay lakas sa iyo? Imbitasyon para sa interaksyon. Magkomento ngayon ng Jesus, ikaw ang aking kapayapaan. O ibahagi ang isang sandali kung saan naramdaman mo ang kapayapaan ng Diyos sa gitna ng isang bagyo. Ang iyong kwento ay magbibigay inspirasyon sa iba, at ang pagbabahagi mo ay nagpapalakas
sa ating komunidad ng pananampalataya. Teaser emosyonal. Sa susunod, titingnan natin ang isang sandali sa Biblia kung saan ang pagkabalisa ay naging isang pintuan para sa isang bagong simula. Huwag lumayo dahil ang susunod na bahagi ay maaaring magbigay sa iyo ng pag-asa na hinintay mo. Ang pagkabalisa ni Moises at ang tawag sa pagpapakumbaba. Ang pagkabalisa ay hindi lamang isang bagyo o isang lupa na kailangang ihanda. Ito rin ay isang sandali ng pagpapakumbaba na inihahanda ka ng Diyos para sa isang mas malaking layunin. Sa Exodo 3:1-14, nakatagpo si Moises ng Diyos sa isang nagniningas na palumpong. Ngunit bago siya naging pinuno ng Israel, si Moises ay isang pastol na puno ng pagkabalisa tungkol sa kanyang kakayahan. Nang tawagin siya ng Diyos upang palayain ang kanyang bayan mula sa Ehipto, ang unang tugon ni Moises ay hindi kumpiyansa kundi takot at pag-aalinlangan. Sa Exodo 3:11, sinabi niya, "Sino ako upang pumunta kay Faraon at ilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto?" Ang kanyang pagkabalisa ay naging isang pintuan para sa Diyos na ipakita ang kanyang katapatan. Isipin mo ang posisyon ni Moises, isang lalaki na dating prinsipe ng Ehipto, ngayon ay isang pastol sa disyerto na nagtatago mula sa kanyang nakaraan. Nang tawagin siya ng Diyos, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Paano ko ito magagawa? Hindi ako magaling magsalita. Ano kung hindi ako paniwalaan? Ang kanyang pagkabalisa ay nagmula sa kanyang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, kawalan ng karapat-dapat, kawalan ng kumpiyansa. Ngunit ang Diyos ay hindi naghanap ng isang perpektong pinuno. Siya ay naghanap ng isang pusong handang magpakumbaba at magtiwala. Paano ito nauugnay sa iyo? Ang iyong pagkabalisa ay madalas na nagmumula sa isang pakiramdam ng kakulangan. Marahil natatakot ka na hindi ka sapat na matalino, sapat na malakas, sapat na karapat-dapat upang harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Marahil ito ay isang trabaho na parang masyadong malaki para sa iyo, isang responsibilidad na pakiramdam mo ay hindi mo kaya, o isang pangarap na parang imposible. Ngunit tulad ng sinabi ng Diyos kay Moises sa Exodo 3:14, ako nga, ang Diyos ay nagpapaalala sa iyo na siya ang iyong sapat. Ang iyong pagkabalisa ay isang imbitasyon na magpakumbaba at iwanan ang iyong mga limitasyon sa kanyang gamay. Ang pagpapakumbaba ay hindi tungkol sa pag-iisip na ikaw ay walang halaga. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang Diyos ay sapat na upang punan ng iyong mga kakulangan. Sa 2 Corinto 12:9, sinabi ng Diyos kay Pablo, "Sapat na para sa iyo ang aking biyaya sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging perpekto sa kahinaan." Kapag ikaw ay balisa, ito ay isang paalala na hindi mo kailangang maging perpekto dahil ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng iyong kahinaan. Ang kaba ni Moises ay hindi nagpabagsak sa kanya. Ito ay nagdala sa kanya sa isang mas malalim na pagtitiwala sa Diyos na siyang nagbigay sa kanya ng lakas upang mamuno sa isang bayan. Paano mo ito magagawa sa praktikal na paraan? Kapag ang pagkabalisa ay dumating dahil pakiramdam mo ay hindi ka sapat, huminto at magdasal. Diyos, ikaw ang aking sapat. Gamitin mo ang aking kahinaan para sa iyong kaluwalhatian. Pagkatapos, tandaan ang isang talata tulad ng Awit 138:8. Ang Panginoon ay magpapakumpleto ng kanyang layunin para sa akin. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba, ikaw ay nagbibigay daan sa Diyos na gawin ang imposible sa pamamagitan mo. Halimbawa, kung natatakot ka na magsalita sa harap ng mga tao tulad ni Moises, magtiwala na ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng mga salita sa tamang oras. Isipin ang isang sandali sa iyong buhay kung saan ang pagkabalisa ay nagmula sa pakiramdam na ikaw ay hindi sapat. Marahil ito ay isang pagkakataon kung saan hinintay ka na maging malakas, ngunit pakiramdam mo ay mahina ka. Ano ang ginawa mo? Sinubukan mo bang itago ang iyong kahinaan o inialay mo ito sa Diyos? Ang kwento ni Moises ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi naghihintay ng mga perpektong tao. Siya ay naghihintay ng mga pusong handang sabihin, "Diyos, kailangan ko ng iyong tulong." Kapag ginawa mo ito, ang iyong pagkabalisa ay nagiging isang pintuan para sa Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang kwento ni Moises ay nagbibigay rin sa atin ng isang mas malalim na aral. Ang pagkabalisa ay madalas ang unang hakbang tungo
sa isang mas malaking tawag. Kung hindi naramdaman ni Moises ang kaba, marahil hindi siya nagluhod sa Diyos nang may ganitong desperasyon. Ang kanyang pagpapakumbaba ay nagbigay daan sa Diyos na gamitin siya upang palayain ang isang bayan. At ang iyong pagkabalisa ay maaaring ang simula ng isang tawag na mas malaki kaysa sa inaakala mo. Marahil ang Diyos ay inihahanda ka para sa isang layunin na magbabago hindi lamang sa iyong buhay, kundi sa buhay ng iba. Hindi ito nangangahulugan na ang pagpapakumbaba ay madali. Ang pag-amin na kailangan mo ng Diyos ay nangangailangan ng lakas ng loob. Ngunit kapag ikaw ay nagpapakumbaba, ikaw ay nagbibigay daan sa Diyos na gawin ang mga bagay na hindi mo kayang gawin ng mag-isa. Ang pagkabalisa ni Moises ay naging isang saksi sa katapatan ng Diyos. At ang iyong pagkabalisa ay maaaring maging isang saksi rin. Sa bawat sandali na ikaw ay nagpapakumbaba, ikaw ay nagiging mas malapit sa Diyos at mas handa para sa kanyang plano. Gancho ng pagkamausisa. Ano kaya ang mangyayari kapag ang iyong pagkabalisa ay nagiging isang daluyan ng banal na layunin? May isang talata sa Biblia na magpapakita kung paano ang kaba ay maaaring maging isang regalo na nagdadala sa iyo sa puso ng Diyos. Handa ka bang tuklasin ang susunod na hakbang? Imbitasyon para sa interaksyon. Magkomento ngayon ng Diyos, ikaw ang aking sapat, o ibahagi ang isang sandali kung saan naramdaman mo ang Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng iyong kahinaan. Ang iyong kwento ay magbibigay lakas sa iba at ang pagbabahagi mo ay nagpapalakas sa ating komunidad. Teaser emosyonal. Sa susunod, titingnan natin ang isang sandali sa Biblia kung saan ang pagkabalisa ay nagbunga ng isang himala na nagpabago ng buhay ng marami. Huwag lumayo dahil ang susunod na bahagi ay matimin na magbigay sa iyo ng susi sa isang bagong simula. Ang pagkabalisa ni Ana at ang kapangyarihan ng pagsuko. Ang pagkabalisa ay hindi lamang isang tawag sa pagpapakumbaba o isang bagyo na kailangang pakikalmahan. Ito rin ay isang paanyaya na isuko ang iyong mga pasanin sa Diyos. Sa 1 Samuel 1:2-18, nakilala natin si Ana, isang babaeng puno ng pagkabalisa dahil sa kanyang kawalan ng anak. Ang kanyang puso ay nadurog sa bawat araw na lumilipas nang walang sagot sa kanyang panalangin. Ang kanyang kaba ay pinalala ng mga panlalait ng iba at ng kanyang sariling pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang sakit, ginawa ni Ana ang isang bagay na nagpabago ng kanyang buhay. Isinuko niya ang kanyang pagkabalisa sa Diyos sa pamamagitan ng isang tapat na panalangin. Isipin mo ang kalagayan ni Ana. Bawat taon, siya ay pumupunta sa templo upang magdasal. Ngunit ang kanyang panalangin ay parang hindi naririnig. Sa 1 Samuel 10, sinabi ng Biblia na siya ay labis na nabagabag at umiyak ng mapait habang nagdarasal. Ngunit ang sandaling nagpabago ng lahat ay nang isinuko niya ang kanyang hinintay sa Diyos. Sa halip na dalhin ang bigat ng kanyang kaba, ibinigay niya ito sa Diyos. At sa 1 Samuel 1:18, makikita natin ang resulta at siya ay umalis at kumain at ang kanyang mukha ay hindi na malungkot. Ang pagsuko ni Ana ay nagdala ng kapayapaan bago pa man dumating ang sagot sa kanyang panalangin. Paano ito nauugnay sa iyo? Ang iyong pagkabalisa ay madalas na nagmumula sa mga bagay na hinintay mo. Isang sagot, isang himala, isang pagbabago na parang hindi dumarating. Marahil ito ay isang panaginip na gusto mong matupad, isang relasyon na gusto mong maayos, o isang sitwasyon na gusto mong mabago. Ang bigat ng paghihintay ay maaaring maging isang pasanin na dinadala mo araw-araw, tulad ng isang mabigat na backpack na nagpapabagal sa iyo. Ngunit ang kwento ni Ana ay nagpapakita na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagsuko, sa pagbibigay ng iyong mga hinintay sa Diyos at pagtitiwala na siya ang may kontrol. Ang pagsuko ay hindi tungkol sa pagsuko sa laban. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng laban sa Diyos. Sa Mateo 11:28, sinabi ni Jesus, "Halikayo sa akin, kayong lahat na pagod at mabigat ang pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Kapag ikaw ay balisa, ito ay isang senyales na sinusubukan mong dalhin ang isang pasanin na hindi mo nilikha upang pasanin. Ang Diyos ay inaanyayahan kang ilagay ang pasaning iyon sa kanyang mga kamay. At tulad ng nangyari kay Ana, kapag isinuko mo ang iyong pagkabalisa, ang Diyos ay
ay nagbibigay ng kapayapaan na lampas sa pag-unawa. Paano mo ito magagawa sa praktikal na paraan? Kapag ang pagkabalisa ay dumating, huminto at magdasal ng isang panalangin ng pagsuko. Diyos, ibinibigay ko sa iyo ang aking mga alalahanin. Ikaw ang bahala. Pagkatapos, tandaan ang isang talata tulad ng Trason Pedro, Sir Clark Sheppy. Ipapasa ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay nagbibigay daan sa Diyos na kunin ang bigat mula sa iyong balikat. Halimbawa, kung ikaw ay balisa tungkol sa isang sagot na hinintay mo tulad ng isang trabaho o isang desisyon, isuko ito sa Diyos at magtiwala na ang Kanyang plano ay mas mabuti kaysa sa iyo. Isipin ang isang sandali sa iyong buhay kung saan ang pagkabalisa ay nagmula sa isang bagay na hinintay mo ng matagal. Marahil ito ay isang sagot sa isang panalangin, isang pagbabago sa isang sitwasyon, o isang panaginip na parang hindi natutupad. Ano ang ginawa mo? Sinubukan mo bang pilitin ang sagot o ibinigay mo ito sa Diyos? Ang kwento ni Ana ay nagpapakita na ang pagsuko ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo. Ito ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Diyos na Siya ang may pinakamabuting plano. At kapag isinuko ni Ana ang kanyang hinintay, hindi lamang siya nakatanggap ng kapayapaan, ngunit binigyan rin siya ng Diyos ng isang anak, si Samuel, na naging isang propeta na nagpabago ng kasaysayan ng Israel. Ang kwento ni Ana ay nagbibigay rin sa atin ng isang mas malalim na aral. Ang pagsuko ay nagdudulot ng pagbabago hindi lamang sa iyo, kundi sa mga nasa paligid mo. Ang kapayapaang natanggap ni Ana ay nagbigay daan sa kanya upang maging ina ng isang propeta. At ang iyong pagsuko sa Diyos ay maaring magbunga ng mga blessing na makakaapekto sa iyong pamilya, mga kaibigan, o kahit sa mga hindi mo pa nakikilala. Ang iyong pagkabalisa kapag isinuko mo sa Diyos ay nagiging isang daluyan ng Kanyang kapangyarihan at biyaya. Hindi ito nangangahulugan na ang pagsuko ay madali. Ang pagbibigay ng kontrol sa Diyos ay nangangailangan ng malaking pananampalataya, lalo na kapag ang sagot ay parang hindi dumarating. Ngunit tulad ng nakita natin kay Ana, ang pagsuko ay nagdudulot ng kapayapaan bago pa man dumating ang himala. At ang kapayapaang iyon ay isang tanda na ang Diyos ay gumagawa. Kahit na hindi mo pa nakikita ang resulta, ang iyong pagkabalisa ay isang pagkakataon upang maranasan ang kapayapaan ng Diyos sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Gancho ng pagkamausisa. Ano kaya ang mangyayari kapag ang iyong pagkabalisa ay nagiging isang daluyan ng banal na direksyon? May isang sandali sa Biblia kung saan ang kaba ay ginamit ng Diyos upang gabayan ang isang tao tungo sa isang bagong landas. Handa ka bang tuklasin kung paano ito magbibigay liwanag sa iyong sariling paglalakbay? Imbitasyon para sa interaksyon. Magkomento ngayon ng Diyos, isinusuko ko sa iyo ang aking mga alalahanin. O ibahagi ang isang sandali kung saan ang pagsuko sa Diyos ay nagbigay sa iyo ng kapayapaan. Ang iyong kwento ay magbibigay inspirasyon sa iba at ang pagbabahagi mo ay nagpapalakas sa ating komunidad. Teaser emosyonal. Sa susunod, titingnan natin ang isang kwento sa Biblia kung saan ang pagkabalisa ay naging isang gabay na nagdala sa isang tao sa puso ng plano ng Diyos. Huwag lumayo dahil ang susunod na bahagi ay maaring magbigay sa iyo ng direksyon na hinintay mo. Ang pagkabalisa ni Pablo at ang plano ng Diyos sa pagsubok. Ang pagkabalisa ay hindi lamang isang pasanin na isusuko o isang tawag sa pagpapakumbaba. Ito rin ay isang bahagi ng plano ng Diyos na humuhubog sa iyo para sa isang mas malaking layunin. Sa 2 Corinto 11:24 sa 28, inilarawan ni Apostol Pablo ang mga pagsubok na kanyang kinaharap, pagkakakulong, pagkakapalo, pagkalunod at ang pang-araw-araw na pag-aalala para sa lahat ng mga iglesia. Si Pablo, isang makapangyarihang apostol, ay hindi immune sa pagkabalisa. Ngunit sa gitna ng kanyang mga pagsubok, natutunan niyang ang kanyang kaba ay bahagi ng plano ng Diyos upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ang kanyang pagkabalisa ay naging isang daluyan ng banal na lakas. Isipin mo ang buhay ni Pablo, isang lalaki na dating ng uusig sa mga Kristiyano. Ngayon ay isang apostol na naglalakbay sa mundo upang ipalaganap ang ebanghelyo. Ngunit ang kanyang misyon ay puno ng panganib at pag-aalala. Sa 2 Corinto 11:28, binanggit niya ang kanyang
kanyang pag-aalala para sa mga iglesia, isang uri ng pagkabalisa na nagmula sa kanyang malalim na pagmamahal sa mga hinintay niyang maglingkod. Ngunit sa halip na hayaang lamunin siya ng kaba, ginamit ni Pablo ang kanyang mga pagsubok bilang isang pagkakataon upang mas makilala ang Diyos. Sa 2 Korinto 1:8-9, inamin niya na minsan ay nadama namin na kami ay hinatulan ng kamatayan, ngunit ang layunin nito ay upang kami ay umasa hindi sa aming sarili kundi sa Diyos na muling bumubuhay ng mga patay. Paano ito nauugnay sa iyo? Ang iyong pagkabalisa ay madalas na nagmumula sa mga pagsubok na parang masyadong mabigat, isang sakit, isang pagkawala o isang responsibilidad na parang hindi mo kaya. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam mo ay ikaw ay nasa isang madilim na lambak na walang makikitang liwanag. Ngunit ang kwento ni Pablo ay nagpapaalala sa atin na ang mga pagsubok kasama ang pagkabalisa na dala nila ay bahagi ng plano ng Diyos upang palakasin ang iyong pananampalataya. Ang iyong kaba ay hindi isang tanda ng pagkatalo, kundi isang pagkakataon upang makita ang Diyos na gumagawa sa iyong buhay. Ang mahalagang aral mula kay Pablo ay ang Diyos ay gumagamit ng ating mga pagsubok upang dalhin tayo sa isang mas malalim na pag-asa. Sa Roma 3:3-C, sinabi niya, "Kami ay nagagalak sa aming mga pagdurusa dahil alam natin na ang pagdurusa ay gumagawa ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay gumagawa ng katangian, at ang katangian ay gumagawa ng pag-asa." Ang iyong pagkabalisa ay parang isang apoy na nagtitistis sa iyong pananampalataya, na ginagawa itong mas malakas at mas dalisay. Kapag ikaw ay nahaharap sa isang pagsubok, ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay sa iyo ng lakas upang lampasan ito. Siya rin ay humuhubog sa iyo upang maging isang saksi ng kanyang kapangyarihan. Paano mo ito magagawa sa praktikal na paraan? Kapag ang pagkabalisa ay dumating dahil sa isang pagsubok, huminto at magdasal, "Diyos, ipakita mo sa akin ang iyong plano sa pagsubok na ito." Pagkatapos, tandaan ang isang talata tulad ng Santiago 1:2-3, "Ituring ninyong buong kagalakan, mga kapatid ko, kapag kayo ay naharap sa iba't ibang pagsubok, dahil alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis." Kapag ginawa mo ito, ikaw ay nagbibigay daan sa Diyos na gamitin ang iyong pagkabalisa bilang isang kasangkapan sa kanyang plano. Halimbawa, kung ikaw ay balisa tungkol sa isang problema sa kalusugan, magtiwala na ang Diyos ay maaaring gumamit ng pagsubok na ito upang turuan ka ng isang bagay na magbabago sa iyong buhay. Isipin ang isang sandali sa iyong buhay kung saan ang pagkabalisa ay nagmula sa isang pagsubok na parang hindi mo malalampasan. Marahil ito ay isang pagkawala ng trabaho, isang problema sa pamilya, o isang sandali ng matinding kawalan ng katiyakan. Ano ang ginawa mo? Sinubukan mo bang labanan ang pagsubok ng mag-isa o hinintay mo ang Diyos na gabayan ka? Ang kwento ni Pablo ay nagpapakita na kahit ang pinakamalakas na alagad ay naharap sa pagkabalisa, ngunit ang Diyos ay gumamit ng kanilang mga pagsubok upang ipakita ang kanyang katapatan. Ang iyong pagkabalisa ay isang pagkakataon upang maranasan ang parehong katapatan sa iyong buhay. Ang kwento ni Pablo ay nagbibigay rin sa atin ng isang mas malalim na revelasyon. Ang mga pagsubok ay hindi lamang para sa iyo, sila rin ay para sa mga nasa paligid mo. Ang pananampalataya ni Pablo sa gitna ng kanyang pagkabalisa ay nagbigay inspirasyon sa mga iglesia na kanyang sinulat, at ang kanyang mga sulat ay patuloy na nagbibigay lakas sa mga Kristiyano ngayon. Ang iyong pagkabalisa, kapag inialay mo sa Diyos, ay maaaring maging isang kwento ng tagumpay na magbibigay liwanag sa iba. Marahil ang pagsubok na kinakaharap mo ngayon ay inihahanda ka ng Diyos upang maging isang ilaw para sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. Hindi ito nangangahulugan na ang mga pagsubok ay magiging madali. Kahit si Pablo ay inamin na minsan ay nadama niya ang bigat ng kanyang mga pasanin. Ngunit natutunan niyang ang Diyos ay laging naroon, handang magbigay ng lakas. Ang iyong pagkabalisa ay isang paalala na ang Diyos ay gumagawa kahit na hindi mo nakikita ang buong plano. Sa bawat pagsubok na iyong nilalabanan kasama ang Diyos, ikaw ay nagiging mas malapit sa Kanya at mas handa para sa Kanyang layunin. Call to action. Bago natin ipagpatuloy, gusto kong anyayahan
Inaanyayahan kang maging miyembro ng channel na ito. Sa pamamagitan ng pagiging miyembro, tinutulungan mo ang mga taong nasa kahirapan sa buong mundo na makatanggap ng suporta. At kung hindi mo kayang maging miyembro, pakikalmahan ko rin na huwag skip ang mga ads. Ang bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong suporta ay nagdadala ng pag-asa sa mga nangangailangan. Gancho ng pagkamausisa. Ano kaya ang mangyayari kapag ang iyong pagkabalisa ay nagiging isang daluyan ng banal na pagbabago? May isang sandali sa Biblia kung saan ang kaba ay ginamit ng Diyos upang simula ng isang bagong kabanata. Handa ka bang tuklasin kung paano ito magbibigay liwanag sa iyong sariling kwento? Imbitasyon para sa interaksyon. Magkomento ngayon ng Diyos. Gamitin mo ang aking pagsubok para sa iyong plano o ibahagi ang isang sandali kung saan ang isang pagsubok ay nagdala sa iyo ng mas malapit sa Diyos. Ang iyong kwento ay magbibigay inspirasyon sa iba at ang pagbabahagi mo ay nagpapalakas sa ating komunidad. A teaser emosyonal. Sa susunod, titingnan natin ang isang pangwakas na revelasyon na magtatali sa lahat ng ating natutunan, na magbibigay sa iyo ng susi upang gawing isang himala ang iyong pagkabalisa. Huwag lumayo dahil ang susunod na bahagi ay maaaring magbago ng paraan kung paano mo tinitingnan ang iyong buhay. Ang iyong pagkabalisa ay isang pintuan sa plano ng Diyos. Binabati kita, mahal na kaibigan, dahil narating mo ang dulo ng pag-aaral na ito. Hindi lahat ay may lakas ng loob na manatili hanggang sa wakas ng isang mensahe tulad nito. At ang iyong presensya dito ay isang patunay na ang Diyos ay nagtatrabaho sa iyong puso. Ngayon, natutunan natin na ang pagkabalisa na nararamdaman mo ay hindi isang kaaway, kundi isang espiritual na tawag, isang pintuan na inihanda ng Diyos upang dalhin ka palapit sa Kanya. Mula sa tawag ni Elias hanggang sa pagsubok ni Pablo, nakita natin kung paano ginagamit ng Diyos ang ating kaba upang hubugin tayo, palakasin tayo at ihanda tayo para sa Kanyang plano. At ikaw ay bahagi ng planong iyon. Ngayon, nais kong anyayahan kang gawin ang isang espesyal na hakbang ng pananampalataya. Magkomento sa ibaba ng isang pangungusap na nagpapakita ng iyong pangako sa Diyos. Marahil ay, Diyos, gagamitin ko ang aking pagkabalisa para sa iyong kaluwalhatian, o isang bagay na mula sa iyong puso. Ang iyong komento ay isang deklarasyon ng iyong pananampalataya at gusto kong makita kung sino ang mga hinirang nakasama natin sa paglalakbay na ito. Kapag nagkomento ka, ikaw ay nagiging bahagi ng isang komunidad ng mga mananampalataya na sama-samang naghahangad ng Diyos, at ang iyong salita ay maaaring magbigay liwanag sa iba. Ngunit huwag tumigil doon. Ibinalik ang video na ito sa mga kaibigan, iyong pamilya, o kahit sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. Isipin mo ang isang puno na nagkakalat ng mga binhi. Ang bawat pagbabahagi mo ay isang binhi ng salita ng Diyos na maaaring tumubo sa puso ng iba. Sa bawat pagbabahagi, ikaw ay nagtatanim ng pag-asa, nagbibigay ng inspirasyon at tumutulong na ipalaganap ang liwanag ni Kristo. Kung hindi mo ibinabahagi ang mensaheng ito, isipin ng mga pusong maaaring manatili sa kadiliman. Huwag hayaang mapigilan ka ng kahihiyan o pag-aalinlangan. Ikaw ay isang sugo ng Diyos ngayon, at kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa channel ngayon. Kung ikaw ay bahagi na ng aming komunidad, ipinagmamalaki kita. Ikaw ay isang ilaw sa misyong ito. Ngunit kung hindi mo pa nagagawa, pakikalmahan ko, gawin mo ito ngayon. Ang pagsali sa channel ay nangangahulugan na ikaw ay nangakong panatilihin ang apoy ng iyong pananampalataya. Sa bawat video na pinapanood mo, ikaw ay nagpapalakas ng iyong espiritual na pundasyon, handa na harapin ang anumang bagyo na darating. Mas kung hindi ka pa nakasubscribe, isipin ang mga pagkakataon na maaaring mawala, mga revelasyon, mga himala, mga sandali ng koneksyon sa Diyos. Huwag maghintay pa, maging bahagi ng pamilyang ito ngayon. Ang channel na ito ay higit pa sa mga video. Ito ay isang espiritual na tahanan para sa marami. Para sa mga walang simbahan na malapit, ang mga mensaheng ito ay isang linya ng buhay, isang paalala na ang Diyos ay laging naroon. Sa bawat like, komento at subscription, ikaw ay tumutulong na dalhin ang mensahe ng Diyos sa mga nangangailangan nito. Isipin ang isang mundo kung saan ang bawat mananampalataya ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Iyon ang pangarap natin at ikaw ay bahagi nito. Kaya't ipagmalaki ang
ang iyong lugar sa misyong ito at ipagpatuloy ang pagsunod sa Diyos sa bawat hakbang. Bago natin tapusin, nais kong hikayatin kang gawin ang isang bagay na espesyal. Manatili ng ilang minuto sa katahimikan pagkatapos ng video habang tumutugtog ang musika. Gamitin ang sandaling ito upang purihin at pasalamatan ang Diyos sa araw na manisusi sa kanyang pag-ibig at sa kanyang plano para sa iyong buhay. Huwag ipos ang video o lumayo. Hayaang dumaloy ang espiritual na koneksyon. Ang mga sandaling ito ng katahimikan ay maaaring maging isang pagkakataon upang marinig ang Diyos na nagsasalita sa iyong puso. Kaya't manatili, magdasal at hayaang ang banal na espiritu ay magbigay sa iyo ng kapayapaan. Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Ikaw ay espesyal, hinirang at minamahal ng Diyos. Patuloy na panoorin ang mga video sa channel na ito upang panatilihing nagniningas ang apoy ng iyong pananampalataya. At tandaan, ang iyong pagkabalisa ay hindi ang katapusan ng kwento. Ito ang simula ng isang himala na inihanda ng Diyos para sa iyo. Manatili sa Diyos at magkita tayo sa susunod na video.